there will be people who will disagree na you pass that test dahil marami po ang, Of course. I mean, it was miserable yesterday. How would you respond to that sentiment? Kasi ho, yung mga ganyang sitwasyon, people will look to government to save them from that misery, and the saving will not come. Dahil yun nga po, kayo mismo hindi makarating sa mga dapat puntahan and all those limitations that we have. How do you address that sentiment from the public? Naintindihan po namin yon at personal kong nakita kahapon yon dahil ako kahapon na sa Ligarda. Dala-dala ko yung patrol car ng MMDA. Iikot kami doon sa may CEO at saka sa San Beda. Pinuntahan ko dahil pinasok ka ng Umapo ang creek sa tabi nila at pinasok yung eskwelahan talaga. May mga more than 1 foot of water nasa loob dahil doon may mga mabababa silang mga areas doon. And on our way out, habang umiikot kami, yung sasakyan, kinatok nga ng mga estudyante. Sir, tulungan nyo naman kami dahil wala na, kanina pa kami rito, 4 na oras na kami rito, alauna pa, alas 4 na, alas 5 na, wala pa rin kaming masakyan pa uwi. So we coordinated with the Philippine National Police to whom we thank na nagpadala ng isang back-to-back. Pero habang kami naghintay, at napakatagal na aming paghintay rin, dahil una-una yung traffic lang, yung logistics sa pagpunta lun sa lugar is talaga napakatagal. Tamang-tama pa naman na habang naghihintay kami, may nabagok ang ulo ng isang matanda ron. Dumugo talagang ulo at napakabuti. Mayroong mga San Beda medical students na nandun na nag-stabilize ng pasyente at naitawag namin sa ambulansya na talagang ambulansya ay nag-deliver muna ng pasyente, nakarga niya bago pumunta sa amin. So talagang ganun ang situation natin kahapon. And I can really commiserate with the people affected dahil nakita rin namin personally at itong si Mark kahapon ay nasa UST naman. Ang kanyang sasakyan nga talagang pasang-awa rin sa baha dahil mga military trucks na ang aming dinala, yung mga malalaki nating mga trucks plus ang mga buses. Dahil talagang really the raining is really unusual. It really caused floodwaters to accumulate in the streets. Kaya talagang tanggap namin 'yon. Sabi nga ni Sec Vince kanina, na talagang may masasabi talaga ang ating mga kababayan at talagang mababatikos talaga tayo dahil siyempre, kita natin talagang marami pang mga areas na pwedeng ma-improve. But we did our best yesterday. Talagang lahat ng aming mga resources ay nakalabas at ang mga tao namin ay nandyan sa kalsada hanggang maghating gabi. At personally, sinamahan ko nga ang mga tao natin sa Cubao doon sa last dispatch nung medyo mga naiwan na talaga yung mga last na mga kababayan natin na na-stranded na sa Cubao at wala na talagang masakyan. Kaya personally, dinispatch ko na yung mga natira nating assets sa MMDA. Sir, sorry last. Nandito po kayo sa Malacanang ngayon, pinatawag ko ba kayo ng Pangulo and what were his instructions to you? Ang nagpatawag po sa akin si Secretary Claire Castro at ang instruction niya ay umattend ng, ng conference ngayon. Hindi po kayo miniting ng Pangulo today? Walang meeting? Hindi, wala po. Okay, sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13. To Pag-asa, sir. Sir, you said na expected magtutuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan on the remaining days of the week. Based sa forecast natin, gaano po kaya kalakas ito? Yung volume of rainfall, possibly same ba as yesterday? Yes, dahil nga dito sa ating dalawang low pressure area na malapit sa bansa, yung isa nasa West Philippine Sea, yung isa ay nasa extreme northern Luzon dito sa western part. Pero yung isa nga yung tropical depression is around 3,000 pa naman kilometers sa east. So yun po yung sa ngayon wala pong epekto. Yung dalawang low pressure area na sinasabi natin, ito po yung hatak ng ating habagat or southwest monsoon. Pero we are not expecting the same amount ng rainfall na binigay sa atin ni yung kahapon. Pero ang base sa ating data, tuloy-tuloy po yung pag-uulan na ito hanggang sa this weekdays. And same area, sir, like Metro Manila? Yes po, kasi habagat, so it will be affecting the western part of the country. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. GM Torre, good afternoon po. Ann po. Sir, ang tanong po ng mga kababayan natin dahil nga sa malawakang pagbaha kahapon dito sa Metro Manila, kung patuloy po ang paglilinis ng mga kanal at flood control efforts ng gobyerno, bakit pa rin po maraming bahagi ng Metro Manila ang mabilis na bahain? At ano po yung konkretong paliwanag dito ng MMDA? Thank you. Well, aside sa explanation ng Pag-asa, kasi may Japanese study,
sa ating nung dinesign ang ating mga drainage systems, yung ang capacity noon is nasa 235 mm for 48 hours, something like that. And nakita natin na yesterday is really unusually heavy, may unusually heavy downpour. Ang ating parang example lang yan, equivalent yan, yung sa isang lababo, pag ikaw ay naghuhugas ng pinggan, may gamit kang isang palanggana, open ang tap water, na umaapaw ang palanggana. So okay lang dahil ang bagsak lang ng tubig is galing sa gripo, na-absorb na i-drain. Walang tubig sa lababo kasi ang drainage ay kaya pa. Ngayon, nung tapos na ang paghuhugas mo, yung palanggana na itinapon mo, sa ganong kabilis ng paglabas ng tubig, natural na magkakaroon talaga ng standing water diyan sa lababo habang dinidrain ng ating ng drain ang tubig na yan. So ganyan din ang nangyari kahapon. Napakabilis nung pagbagsak ng ulan na overwhelm ang ating mga waterways. Pero at the end of the day, yun nga sa kanina sabi ni Sec Vince, na sabi niya kanina, yung G. Araneta at E. Rodriguez, mga 4-5 hours, nawala rin ang tubig kaagad na as compared to previous times na 24 hours bago mawala ang tubig. So, ang isang pamantayan na tinitingnan natin na sana ay maintindihan ng ating mga kababayan na ang test natin, how do we rate the efficiency of our drainage system is tatlong bagay. Una, yung extent nung standing water, ng extent ng pagbaha, kung gaano kalapad ang mga areas na binaha. Tapos yung taas ng baha sa areas na yan. At pangatlo is kung gaano kabilis ang pag-drain. So, doon natin tinitingnan na sana mas konti ang maapektuhan, mas mababa lang ang pinakamalalim na portion ng tubig, at pagkatapos dapat mas mabilis ang kanyang pag-drain. So, doon natin tinitingnan ang success or ang failure ng ating systems na ginagawa para sa mitigation ng floodwaters. So, lessons learned, sir, kahapon. So, anong gagawin natin? Kung ganito po yung sitwasyon, ano po yung magiging hakbang ng MMDA para hindi na po ito maulit? Yeah, as sinabi nga kanina ni Sec Vince na may mga areas talaga na dapat i-studyhan talaga yung situation ng drainage systems. Gaya halimbawa ng nasa U-belt natin sa Espanya na talagang sabi niya napakaluma na ng mga drainage system. So sa ngayon ang immediate action namin diyan is sinisiguro namin na tip-top ang operations ng ating mga pumping stations para kung may standing water man, mailabas ka agad sa mga waterways. Tapos pangalawa, siyempre, siguraduhin na 100% din ang efficiency ng mga ng mga waterways natin sa pamamagitan ng dredging at saka yung paglilinis talaga ng basura. Dapat walang bara para yung kanyang efficiency is optimal. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Junel Maribojo, QNTV. Quick lang po sa pag-asa kay Sir Roy. Ilang araw na rin po tayong inuulan at may 3 weather system pa tayo minomonitor. Kailan po kaya mararanasan yung maaliwalas na panahon? Base po sa data na mayroon tayo, we are expecting na the whole of August pa po. Medyo tuloy-tuloy po yung pag-uulan. Pero hindi naman ganong kalakas yun. We are just expecting na may mga rainfall episodes pa rin. Wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na rin po natin pakawalan si Sir Badilla at Sir Lee. Balik tayo kay Yusek Claire. Tanong po kay, okay ba? Kay GM, Nick Torre. Sir, nabanggit niyo po kanina yung hotline na 136. Yes, ma'am. At nabanggit niyo rin po na pwede po kayong, let's say, tumulong kung kailangan ng ambulansya. Yes, ma'am. Saan tong area lang po pwede na kayo makatulong? Metro Manila, ma'am. So kapag ka lumagpas na, Pag may mga tumawag, ma'am, ay ini-entertain naman namin. Pagkatapos, kung andyan sa directory at nandyan sa ang mga contact numbers ng kanilang kailangan ay nandyan, nako-coordinate naman namin. halimbawa lang sir, kayo natawagan, pero
So definitely, pag sa probinsya to, hindi na makokontak yung 136. Nakukontak ko nationwide, ma'am, kasi landline nyo naman eh. Okay. So, halimbawa lang, sir, taga Mindanao ako. Halimbawa lang, Mm, Tapos kinontak ko yung 136, magre-ring ba siya? magre-ring, ma'am. Tapos may sasagot siya. May sasagot. Okay, kung halimbawa taga Mindanao ako, or taga, let's say, Davao City, kailangan ko ng ambulansya. Pag tinawagan ko yung 136, makakapag-coordinate kayo sa iba. Sa ngayon, ang preparation talaga namin, ma'am, ang mga contact numbers ng mga kino-coordinate namin is Metro Manila. Okay. Pero sinisimulan ko na rin na ang mga operators natin, ang command center, ay meron na rin coordination sa iba-ibang mga lugar. Ano yung pwedeng itawag na emergency sa 136, sir? Essentially, ma'am, pag dito sa Metro Manila, talagang, yun nga, yung tula nga namin, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. So, essentially, nandun sa, pag may aberya sa daan, whatever is the aberya, na-stall, nagkabanggaan, may mga emergency na nakita natin, may nabangga, or kailangan ng ambulansya. So, we can respond on those matters. Halimbawa, isang nanay o isang magulang nasa bahay nila, tapos may emergency sa bahay nila, let's say merong nakapasok na magnanakaw, pwedeng tumawag sa inyo? Yes, ma'am. We can, actually, pag natanggap namin ang mga ganyan, itinatawag din namin sa police station. Yes, we can call the police station to respond on those situations. Pero pag tumawag kayo sa police station, mismo diretso or 911? Pwede, una namin, ma'am, syempre priority ang 911. Tapos kung hindi namin, halimbawa, for whatever, kung andyan kasi meron din kaming directory, diretso sa police station din. Okay. So sir, in other words, halimbawa kailangan ng ambulansya, pwede naman, kasi syempre kailangan ng tulong ng tao, pwede naman tumawag sa dalawa. Yes. Opo. Okay. Ang MMDA kasi, kung halimbawa, nasa area of jurisdiction namin, the 10 regional roads and the 6 circumferential roads of Metro Manila, essentially the major roads, nakakapag-dispatch kami ng road emergency group, merong ambulansya yun, ma'am.